Pupunta tayo ngayon sa Canadian Tire mga kainags dahil nabasa ko yung mga comments nyo kahapon. Nako yung manual torque na nakita natin kahapon nung pumunta tayo ng Canadian Tire ay pwede na raw yung nating bilhin yun. Wala naman daw pinagkaiba yung digital at saka yung manual torque wrench, diba? Kasi yung digital mahal mga kainags, tapos yung manual torque wrench mura, ang layo ng presyo, tapos naka-sale pa sa Canadian Tires. Tapos hindi naman daw natin madalas magagamit yun dahil hindi naman tayo nagbi-business ng mekaniko or nagmi-mekaniko tayo, hindi naman daw tayo ganon. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Totoo naman, gagamitin lang naman natin yon pagka magpapalit tayo ng gulong personal, mga sasakyan natin. So sabi ko, okay nakakuha ako ng idea, ginawa ko. Lipad ka agad tayo ngayon sa Canadian Tire mga kainags, baka mamaya maubos ka agad yun, nako sayang, pambihira. So heading tayo ngayon doon. Yan yung mga puno na nandyan. Yan nakikita yung sa gilid sa kaliwa pagka fall, nako ang gaganda ng mga dahon yan. Diba nakapunta na rin tayo dati dyan, ipakita ko na rin sa inyo. Gaganda niyan pag fall, iba-ibang kulay ng mga dahon. Yan hanggang doon yan, hanggang sa dulo, yung nasa kaliwang mga puno, ayan Pero pag summer isa lang ang kulay green. Maraming nagpapapicture dyan pagka fall na. Yan, dito na tayo mga kainags, baba na tayo. Gamit ko nga pala yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Sana makita natin ng maayos, makita ka agad natin ng mabilisan. Yan, nako, naka-sweatshirt ulit yung mga tao, mga kainags, Kasi nga, walang tigil yung lamig, yung hagupit ng malamig na hangin. Nako po, ganun talaga, spring Kawawa naman yung mga halaman, nilalamig. Yan, nalalanta sa lamig Pero kaya naman siguro nila yan. Pasok muna tayo dito, hanapin ka agad natin kung nasaan yung hinahanap natin. Punta agad tayo dun sa mga tools. Tapos meron nga pala nag-comment, maraming salamat sa kanya, Meron daw isa dito na naka-sale, naka-set na yung torque wrench. May mga screw na rin nakasama. Maraming salamat sa nag-comment, Thank you. $99 daw 99 Canadian dollars. Bukod pa yung iba pa yung nakita natin, Kasi nung nakita natin nakaraan, lang siya, 74. Ay, naku, mukhang nagkakaubusan mga kainags, Ayan, Ito yung nakita natin kahapon tapos meron dito $99 99 Canadian dollars. Ito ang laki, Pero hanapin ko muna yung yung naubos na rito. Hanapin ko muna yung isang mga nakaset. Magtanong tayo mga kainags, kung nasaan dito yun. Mukhang nagkakaubusan Ang bihira. Ito yung kailangan natin wala na Grabe, ang bilis Ito naman, sobrang laki naman ito. Teka muna, hanapin muna natin. Tingnan nga natin dito. Baka minsan nandito lang nakalagay yun Diyan sa mga ganyan, Sana meron dito, Nako, na-miss natin yung kahapon. Sana pala kinuha ko na kahapon yung deal na 74. Hindi ko naman kasi alam. Ayoko agad kunin ng hindi ko naman alam, mga kainags, Actually, hindi ko nga alam kung paano gumamit yung torque wrench na yun Alam ko lang, yung manual lang napapahigpit-higpitan or luluwagan mo yung gulong. Ganun lang sa ginagamit. Hindi pala. Kasi nag-research din ako sa YouTube kahapon. Sabi ko, doon ko nalaman kung paano paggamit talaga nung torque wrench na yun. Kala ko ordinaryong panghigpit lang para maging komportable ka lang sa paghigpit kaysa gumamit ka nung yung cross, may cross na ganyan di ba? Diba? Yung cross na panghigpit ng mga gulong. Wala na mga kainags, Kaya papaikot-ikot dito Saan ba yun? Saan ba dito yun? Teka nga. Hindi ko makita mga kainags, Try nga natin dito sa minsan nandito lang nakalagay yun sa yung mga sale. Wala rin Wala rin Wala naman ako makitang pwede mapagtanungan dito. Nakatago yata lahat yung mga empleyado. Maaga pa kasi mga kainags, Alas 9 pa lang ng Hello? I blinked it for you. Oh, okay, aisle 34. Over there? Okay, thank you very much. Yan. So, nagtanong tayo mga kainags. Aisle 34. Dito. Aisle 34 daw. Ito maximum. Dito natin makikita, Yan. So, maraming salamat ulit sa nag-comment. Sana makita dito. Sana makita natin, Yun lang. Dito yan. Ito mga presyo. Saan na ba yun? Mukhang
Wag naman sana, no? Wag naman sana maubos. Ito, tingnan natin dito. Dito raw eh. Wala lang. Dito tayo galing kanina pa. Bihira. Ay, ito nga yun, mga kainags, ano? Akala ko, ito nga siguro yung hinahanap natin, pambihira. Paikot-ikot pa ako, sobrang laki pala nito. Yeah. Anyway, maganda na nga ito. Ito na yung kunin natin, ano? Bihira. Ayun, $99 siya. Tapos yung nakita ko kasi, complete set. Ito parang hindi kompletong set nito eh. Pero kunin na rin natin to. Malaki siya, no? Sobrang laki nito ah. Kasi nakita natin na 74, ito 74, medyo maliit lang siya, parang ganito lang siya, no? Pero kunin na natin to, at least ano yan, one half siya, no? Yan, no? Ito yung ano niya, manual. Dati hindi ko alam kung anong paggamit niyan, hindi ko napapansin yan. Kung pinanood ko lang sa YouTube, doon ko napansin. Hindi, iba siya sa hinahanap ko, mga kainags. Magkaiba siya, kasi yung nakita ko, nakaano siya, yung nakalagay siya sa box, tapos may mga ganito siya, oh. Mga ganyan. Iba to eh. Yun yung hinahanap ko ngayon, yung naka-box ngayon. Yun yung hindi ko makita. Dito lang daw eh. Pero patulong na nga tayo kung saan dito. Kasi wala talaga eh. Oh. Sabi, dito lang daw sa aisle 34, mga kainags. Ano? Ito, mukhang tatagal pa yata tayo ah. Sana pala kinuha ko na lang yung kahapon, ano? Pero ayoko kasing magsisi eh. Baka mamaya hindi yun yung tamang kailangan ko. Mahirap na, no? Pwede naman natin ibalik. Kaya lang gusto ko yung sigurado na, mga kainags. Ano? Kaya maraming salamat sa mga comment ninyo talaga. Ano? Yan, so nagtanong na tayo, mga kainags. Ano? Ito, pag hindi pa natin nakita to. Oh, here? Oh, okay. Thank you. Ayun, pabira. Ito yung hinahanap ko. Layo. Dito tayo kanina. Doon pala tayo sa kabila. Ano? Paikot-ikot. Ito lang pala. Ito na. So yun, maraming salamat sa nag-comment, ano. At ito na, bibiling ko na yung sinasabi mo. Yan, maraming salamat. Nakalimutan ko yung pangalan ng nag-comment. Maraming salamat. Thank you very much, ano. At saka doon po sa mga nag-comment na yung manual torque, ito na lang ang bilhin ko kasi good deal na raw. Mas maganda. Hindi natin kailangan yung digital wrench, torque wrench. So, itong manual torque wrench, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment na wala daw pinagkaiba. Kaya kukunin ko na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga kasama na siyang ganito. Ano? Yan. Tapos ano rin siya, one half. Maganda raw yung one half eh. Medyo malaki daw. Ano? Alright. Ayos. Kunin na natin at tingnan natin yung specification. Ano ba siya? Ayan, pakita ko sa inyo. Actually, hindi ko nga alam to, mga kainis, kung paano. Ano? Yan. Basta importante, nakuha na natin. Di ba? Kaya maganda yung nagtatanong tayo. Bihira. Tsaka, dahil doon sa pako na bumuta sa gulong ni Mahal na Reyna, abay, ang dami kong natutunan, mga kainags. Ang dami kong natutunan sa mga comments ninyo. Kung paano gawin, paano pagtapal, paano posisyon, pagbutas. Tapos ito nga, may mga nag-comments, torque wrench, kailangan natin ito. At nako ngayon alam ko na kung paano gamitin itong torque wrench, mga kainags. Dahil, actually, sabi ko nga sa inyo wala naman tayong alam sa mga mechanical. Ang alam ko lang mag-change oil, yun lang. Wala talagang alam sa mga ganyan-ganyan. Kaya hindi naman nakakaya sigurong sabihin kung hindi mo alam, di ba? Dahil sa pako na yon, mga kainags, dahil sa pako na hindi natin inaasahan, akala natin minsan yung mga ganong senaryo na napako yung gulong, nabutas ang gulong dahil sa pako, perwisyo na, mga kainags, Pero hindi natin alam minsan, sa kabila nun, mas marami ka palang matututunan at mas marami kang madidiscover. Diba? Kaya minsan mga blessing in disguise Blessing in disguise kapag ganito na nangyari. Kaya di ba naalala nyo ba minsan pag may mga hindi magandang nangyari, sasabihin na lang natin na siguro may mga ibang dahilan kaya nangyari itong ganito. At yun na nga, mga kainags, ito na nga Actually matagal ko nang gustong bumili nito Kaya lang sabi ko, ba't pa ako bibili niyan? Meron naman akong yung panghigpit ng mga gulong. Yun, sa akin naman kasi pag naghigpit lang ako ng gulong, mga kainags, basta mahigpitan lang Although aware naman ako doon sa may mga bilang na higpit ng ng mga gulong. Yan, ito nga pala ito na yung all season na pinapalit natin kahapon.
Ito yung alloy, oh. Alloy rim siya, katulad yan, oh. Di ba? May mga nag-comment, oh. Nakikinig din ako. Tapos, pero syempre, sinasabi ko muna kay Mahal na Reyna kung gusto niyang yung mga suggestion nyo. Araw nga pala ng Wednesday ngayon, mga kainags, ano? May 20, 2026. Yan. Naku, baka makalimutan ko to. Kakadaldal, ah. Tapos, umandar ako. Nakalimutan ko. Kakabunga nga, no? Naku, pambihira. Yan, no? Yan. Tapos, ang tanong ko kahapon, nung sabi ko na bibiling ko yan, paano ko kaya gagamitin yan? Paano ko malalaman? 'Di ba? Kasi pagka gumamit tayo ng impact, yung impact nut, nuts shell, 'di ba? May ginamit tayo noon. Pati yun, hindi ko alam pag ang tawag, nakalimutan ko na, ano. So halimbawa, pag hinigpitan mo to ng yung wrench nga, yung impact na yon, paano mo siya gagamitin? Ano, yun ang tanong ko nung kagabi, eh. Tapos, kung mahigpit na, paano ko gagamitin yung binili natin na torque wrench na yon? Ay, syempre, sabi, yung pinanood ko nga sa YouTube, syempre dapat maluwag yung tornilyo. O, di ba, gagamitan mo ng ganon, pero pag alam mo nang medyo sumisikip na, tama na. Tapos, ang gagamitin mong pansikip talaga, yung torque wrench na nabili natin. So meron, akala ko kasi dati, ano lang yun, yung pala meron pa siyang, yung mga manual na torque wrench, mga kainags, ano, meron pala siya doon sa handle niya na ina-adjust. O, di ba? Natutunan ko yun. Isa pa yun, natutunan ko, mga kainags. Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam yun. At katulad ditong Honda ni Mahal na Reyna, HRV niya, merong ano daw yan, merong specific na higpit na tama para dito, yung maximum niya na higpit. Tapos sinerge ko yun, parang nasa 80 yata, 80 foot-pound, ano, pambira. Yun, tapos ilalagay mo siya sa 80 yung ano niya, adjustment, para hanggang doon lang talaga siya. Tapos pagka hinihigpitan mo na siya, pag tumunog siya ng isang click, okay na raw yun. Huwag mo nang gawing dalawang click dahil daw sobrang higpit na yon at hindi na maganda. Kasi pag sobrang nahigpitan daw yung mga nuts ng mga sasakyan ni Mahal na Reyna or ng ibang sasakyan na pinapahigpitan natin ng gulong, posible daw na masira yung mga rotor, ganon. Posible daw na maputol yung mga nuts. Ito, no? Yung mga nuts na maputol. Ako, mas malaking problema. Diba? Kaya kailangan daw pala natin ng ganon. Yun. Dami ko natutunan, grabe. Tsaka syempre, alam niyo na mga kainis, ano? At nagpapasalamat talaga ako dahil sa mga advices ninyo. Mabuti na lang, nag-YouTube ako kasi kung hindi ako nag-YouTube, hindi ko malalaman yung aking mga pagkakamali. At tsaka syempre, hindi ko po minamasama yung mga comments ninyo sa akin na kinokorek ninyo ako sa mga pagkakamali ko. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po talaga yan. So mamaya, susubukan ko yung torque wrench na binili natin, mga kainis, ano? Doon sa truck ko, para masampulan ko naman, para ma-experience ko naman kasi hindi ko pa nga alam kung paano paggamit yan, eh. Mamaya titirahin natin. Yun, okay na. Ay, salamat. Yan, so, syempre, good deal yung nabili natin, o, di ba? Kasi yung original price na yata, nasa 200 plus, mga kainags, ano? 200 plus kung di ako nagkakamali. Ganon. Di ba? Tipid tayo ng 100. Tsaka yun, magagamit naman talaga natin. Tara, alis na tayo. Hoy, nabutan pa tayo na naglilinis ng daan, no? Ayan. At marami kasi mga buhangin, mga bato na nandyan, kaya tinatanggal nila. Yung sa mga gilid, ano? Nang dahil sa pako, sa gulong ni Mahal na Reyna, para akong tumama sa loto, sa kaalaman. Yan! Abihira. Talagang akala natin hindi, sa una talaga ganun, no? Akala natin hindi maganda yung nangyari. Pero pag habang tumatagal ang panahon, mas maganda pa pala sa yung napuntahan mo. Parang ganun, naranasan nyo ba yun? Na-experience nyo ba yung ganun, ano? Halimbawa, sa trabaho, di ba? Ganda na ng posisyon mo, komportable ka na dun, masaya ka na. Tapos ginawa sa'yo, nilipat ka ng ibang posisyon, ano? Siyempre, hindi mo alam yung isang posisyon na yun. Kumbaga, parang ayaw mo kasi magsisimula ka ulit sa zero, di ba? Wala kang alam doon. Ititrain ka, ganun. Pero pagka dumating yung panahon, lumipas ang panahon, marirealize mo na mas napaganda pa pala yung naging kalagayan mo. Di ba? Na-experience nyo ba yun? Or nagigets nyo ba yung sinasabi ko, mga kainis, ano? So, ganun din yun. Dati, sabi ko nga, dahil dun sa pako na yun, ano? Kasi inis na inis ako dahil
magkakaroon na naman ako ng trabaho. Siyempre, utusan ako ni Mahal na Reyna. Pero yun, nung ginawa ko siya, ay, ang dami ko natutunan. Tsaka siyempre, sabi ko, ang dami ko nalaman sa mga comments ninyo, sa mga advice ninyo. So yun, pati yung paggamit itong torque wrench, sabi ko nga, ilang beses ko nang sinasabi, paulit-ulit na ako, grabe, ang dami. Kaya dahil sa pako na yon, para akong tumama sa loto, sa kaalaman. Yan. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, no? Thank you. Bahay na tayo, mga kainags, ano? Yun, sumibol si Haring Araw kahit pa paano. Kanina pa makulimlim at malamig. Kunin na natin yung ating ang ating torque wrench na bagong-bago. Yan. Tonto ang hinayupak, no? Subukan natin sa truck ko para, di ba? Maka-experience naman tayo. Ito, mga kainags, ano? Wow, yan, no? Yung tama lang yung laki, no? Sakto lang yung laki. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kainags, ano? Ito, hindi ko alam to dati. Hindi ko napapansin to, no? Yung mga number na yan. So, yung ano natin, katulad ng ating Honda HRV, nasa 80 foot-pound daw siya. So, hahanapin natin yung saan ba yun. Ayun, ito dito, ito. Foot-pound, yan. So, 80, asan yung 80 rito? 80. Ito 70. Ito 90. So, sa gitna siya. Dito sa gitna siya ng 70 tsaka ng 90. Ito pala yun. Merong ano yan eh. Adjustment to yan. Ikutin mo lang daw yan. Itong 0, papupuntahin natin yan doon. May ikot-ikot lang yan eh. Ayon sa aking pananaliksik. So, ito daw yan. Ang gagawin daw natin, yun. Tapos saka natin i-adjust. Yan. Papuntahin natin doon sa gusto natin punta. Yun. Ganito pala ang paggamit nito. Alam ko na. Dati hindi ko alam. Akala ko ito, fixed na nakaganito. Tapos hihigpitan mo na lang yung yung gulong. Kasi di ba merong tayo nakikita dati. Yung gano'n, yung nakaganyan, no? Alam nyo yun na, yung ganito. Tapos iba-iba yung sukat ng mga nandito na mga ganito. Mga ganyan, no? Kasi nung araw, ganun eh. Yun yung nakasanayan ko dati. Nakikita ko sa mga nagmimekaniko, yung nag-cross na bakal na ganyan, no? Tapos ito, nakikita ko na, sabi ko kaya siguro inimbento to para mas madali. Ganito lang siya, hindi katulad ng cross, parang dami pang abala pa, kasi yung mga nakaganon pa no? Hindi katulad nito, mas madali, nakatayo ka, ganun. Yun yung pagkakaalam ko, yun yung nasa isip ko. Hanggang sa nag-comment nga kayo at ni-research ko. Yun. Tapos ito yung ano niya, yung kanyang extension para hindi raw tamaan yung ano, kasi minsan nakadikit to doon sa gilid ng sasakyan, baka ma-damage yung pintura ng sasakyan or yung mga pintuan, ano. Kaya lalagyan daw natin ng extension. Yan, para may space, 'di ba? Tapos saka natin ipapasok tong yan, papasok natin to. 'Di ba? Mas mahaba nga naman at hindi sasabit sa pintuan or para hindi magasgasan yung mga pintura ng sasakyan. 'Di ba, mga kainags, ano? Meron ako natutunan. Tuwan-tuwa si Inags. Maraming salamat. Thank you. So, hindi naman ako nahihiya, mga kainags, ano, na malaman nyo na hindi ko alam talaga ang ganito at yung mga pinagagawa ko. Hindi man ako nahihiya kasi hindi naman kasalanan yun, di ba? Bagkus nga, tinatanggap ko at marami akong, di ba? Sabi ko nga sa inyo, natutunan. Testingin natin doon sa truck ko, pero aalamin ko muna kung ano yung tamang higpit nung truck ng sasakyan ko, yung gulong niya, yung mga bolt, yung nuts. Diba? Tsaka tapos i-adjust ko. Gamitin natin sa truck natin muna, mga kainags, ano? Testingin natin dito. Tapos ang sukat daw ng sikip nito ay 150 torque pounds. So isiset ko sa 150 yung torque wrench natin. Tetesting lang natin, mga kainis. Luluwagan ko yan, yung isang piraso. Yan, kung napansin nyo, yan na, nakaset na siya sa sinet ko na siya sa 150. Yan, torque pounds. Nakaset na siya. Ready na. So, susukatin ko muna yung mga tornilyo ng gulong ko. Tatanggalin kasi natin yan para matesting natin, mga kainis. Yan! Sakto.
Sakto to. Yan. Yan. So ito natanggal na natin mga kainags, ano? Ngayon, ikakabit uli natin. Pero yung hindi mahigpit. Yan. Okay na yan. Tapos saka natin gagamitan itong torque wrench. Lagyan natin ng extension. Tapos ito. Tapos ano lang, one click lang dapat. One click lang. O, di ba? Hindi siya sasabit. O, ito. Hindi siya sasabit dito. Kasi merong extension tayong nilagay. Yun. Alright. Naku, tuwan-tuwa si Ogag. Maraming salamat sa mga comments ninyo. Yun. So, dapat pag mahigpit na siya, tapos pag tumunog ng isang kirikitik, wag na raw tirahin pa. Isang click lang. Yan, humihigpit siya. Yun, mahigpit na. Pahigpit na ng pahigpit. Yan, mahigpit na mga kainis. Dapat marinig natin isang tok. Yun, tama na raw yun. Yun, okay na yun. Okay na yun. Wow. Alright. Ayos. Ganun lang pala kadali ang paggamit nito mga kainags, ano? Alam ko na ngayon. Yan. Alam ko na ngayon ang paggamit nito. Ang bihira naman. Ay, salamat Lord. Marunong na ako. Marunong na si Inags. Tuwan-tuwa. Siyempre naman, ano? Pagkatapos daw natin gamitin to mga kainags, ano, ibalik daw natin sa baba. Kasi ano to, may spring daw dito sa loob yan eh. May spring, parang may pressure. So ibabalik natin yan. Wag na daw nating hayaan dito sa 150 torque pounds. Tapos ito pala, hindi pala to basta-basta ganito lang. Dapat daw talaga to iniingatan. Wag daw bumagsak. Ganun. Ano? Yung? Bakit? Wala daw yung sa akin. Ay, paano yan? 11:30. Ako na lang daw? Oo. Ah, sige. Tinatanong niya kung magpapa-schedule ako. Sabi ko hindi na. Wag na. Ah, sige, sige. Nabili ko na yung torque mo. Torque wrench yan, ah. Ayos.